Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Magandang umaga po ng Biyernes sa inyo lahat mga kaibigan. TGIF, thank God it's Friday and thank God for every day. Samahan niyo muli ang inyong mga lingkod, Judith Estrada Larino. At sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma. Para po sa ating balitaan o isang oras na balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. At sa ulo ng ating mga balita, life expectancy o buhay ng mga Pilipino humaba pa ayon sa pag-aaral. Arangkada Balita. Kadiwa stores muling binuksan sa ilang lugar sa Metro Manila. Arangkada Balita. Leftol sa pagguho ng lupa sa Maco, Davao de Oro sumamba na sa 72. Arangkada Balita. At para sa balita sa ibayong dagat, rare human case ng bubonic plague ikinabahala ng Estados Unidos. Arangkada Balita. Sa Pampalakasan, Junior Altas at Brigadiers magtutuos para sa ikalawang sunod na panalo sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. Arangkada Balita. At para sa balitang showbiz, ina ni Heart Evangelista spotted na sa renewal of vows ng aktres at asawang si Senator Cheese Escudero. Arangkada Balita. At sa pinakaabangang viral news, bride na ng ganchilyo, grabe naman ito, ng 200 pirasong giveaway item, sinangaan ng netizens. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Magandang bago po muli, welcome po sa DWIZ 882 at sa Aliw Channel 23. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Arangkada Balita. Bahagyang humaba pa ang average na buhay ng mga Pilipino. Batay sa datos ng United Nations kung saan tumaas ang average life expectancy sa Pilipinas ngayong taon. Sa pinahuling datos, nasa 71.79% na ang life expectancy ngayon kumpara sa 71.41 noong nakalipas na taon. Nabatid na ang bilang na ito ay sumusukat sa inaasahang buhay ng isang tao o mortality mula nang sila ay ipanganak. Muli namang binuksan ng pamahalaan ng Kadiwa Store sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Ito'y matapos i-anunsyo ng Presidential Communications Office na bubuksan sa publiko ang mga Kadiwa Center sa Quezon City, Pateros, Pasig City, Taguig City at Muntinlupa City. Ayon sa PCO, iniaalok sa Kadiwa Centers ang mas murang bilihin ng mga pagkain tulad ng gulay, karne, bigas, itlog at iba pa. Nagsimulaan niya ito kahapon at magtatagal hanggang ngayong araw. Dahil dito hinimok ng Malacanang ang publiko na samantalahin ang pagbubukas ng Kadiwa outlets. Arangkada Balita. Bago
bahagyang bumaba ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa ginawang pag-iikot sa Marikina Public Market, umaabot na lamang sa 55 pesos kada kilo ng fancy rice o ang fancy rice o old rice at 66 pesos kada kilo naman ang pinakamahal o magandang kalidad nito. Habang nasa 55 pesos hanggang 59 pesos naman ang kada kilo ng special rice, nasa 52 pesos hanggang 54 pesos ang premium rice at 58 pesos na lamang ang presyo sa kada kilo ng brown rice. Bukod dito, nagbaba na rin ang presyo ng binibentang premium rice ang ilang tindahan sa Q-Mart sa Quezon City kung saan naglalaro na lamang ito sa 55 pesos kada kilo na dating 56 pesos hanggang 57 pesos kada kilo. Habang nananatili namang 54 pesos ang presyo ng well-milled rice. Ngayon din sa Agora Public Market sa San Juan, makakabili na ng 50 pesos kada kilo ng well-milled rice mula sa dating 52 pesos. Paliwanag ng ilang nagtitinda ng bigas, bumaba ang kuha nila sa kanilang supplier dahil sa pagsisimula nga ng anihan sa Central Luzon. Arangkada Balita! Sumadsad naman ang farm gate price ng bell pepper. Ayon sa ilang magsasaka, nasa 50 pesos ang presyo ng farm gate ng kada kilo ng nabanggit na produkto kumpara sa pinakauling bentahan nito na aabot sa 180 pesos hanggang 250 pesos kada kilo. Nasa 100 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng bell pepper sa mga pamilihan. Paliwanag ni Teresito Batin, Ilocos Sur Organic Trainer and High Value Crops Coordinator, ito'y dahil sa mga trader at kakaunti lamang ang mga magsasaka na nagtanim ng nabanggit na produkto kaya wala itong sobrang supply. Arangkada Balita! Sa ibang balita, umabot na sa 72 ang patay sa landslide sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Batay sa pinakauling datos ng local government unit ng Maco, nasa 36 na katao pa ang nawawala sa nasabing insidente. Ayon kay Leia Anyora, cluster head ng Department of Interior and Local Government Management of the Dead and Missing, aabot sa 39 na death certificates ang na-issue na matapos ang pagguho ng lupa sa lugar. Kaugnay nito, mananatili naman ang mga tauhan ng Davao City Urban Search and Rescue 911 ng 3 pang araw sa lugar upang tumulong sa retrieval operations sa pinangyarihan ng landslide. Arangkada Balita! Pinagulaanan ni Davao de Oro Vice Governor J.V. Tyron Uy ang pahayag na pinayagan niya ang mga residente na bumalik at magtayo ng bahay sa no-build zone sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ayon kay Governor Dorothy Gonzaga na matagal nang naninirahan sa paanan ng bundok ang mga residente bago pa siya nahalal bilang gobernadora. Sa kabila nito, itinanggi naman ni Vice Governor Uy ang naturang pahayag ng gobernadora. Giit ni Vice Governor Uy, nirelocate na nila noon ang mga residente matapos ang landslide sa Maco noong 2008 na ikinasawi ng 28 individual. Nabatid na naging gobernador si Vice Governor Uy simula 2016 hanggang 2022 at ang tatay nito noong 2010 hanggang 2016. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, 14 na minuto makalipas ang 5:00 ng umaga, tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong nitong si Senador Bongo sa mga biktima ng kalamidad sa Davao Region. Ayon kay Senador Go, nakahandang tumulong at magserbisyo ang pamahalaan sa mga Pilipino anumang krisis ang kaharapin ng bansa. Kaugnay nito, nabatid na binisita ng malasakit team ng Senador ang tahanan ng 18 individual na naapektuhan ng pagguho ng lupa sa barangay Masara sa Maco, Davao de Oro at binigyan nga ng tulong pinansyal at grocery packs. Magunit ang tinataguyod ng mamabataso ng Senador ang kahandaan at katatagan ng bansa sa pagtugon sa kalamidad. Arangkada Balita! Muling pinaalala
Inaalalahanan ng DSWD o Department of Social Welfare and Development ang publiko na bawal mag-donate ng ukay-ukay o mga gamit na damit. Ito'y matapos makatanggap ng wedding gown ang ahensya bilang donasyon sa mga nasalanta ng malawakang pagbaha dulot ng trough ng LPA sa Davao Region. Ayon kay Social Welfare and Development Special Assistant to the Secretary for Disaster Response Management Group, Leo Quintilla, bukod sa cash ay tumatanggap naman ng donasyon na pagkain at non-food items ang kagawaran maliban na lamang sa mga pinaglumaang damit. Gayunman, kung magbibigay ng pagkain ay dapat aniyang tiyakin na ito'y magtatagal ng hanggang 6 na buwan bago mag-expire dahil iniimbak pa ang mga ito. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa mga balita ngayong umaga dito sa Arangkada Balita sa oras na 16 na minuto makalipas ang 5 ng umaga. Idineklara na ng city building officials ng Bulacan bilang condemned ang ikalawang palapag ng St. Peter the Apostle Church. Kasunod naman ang pagguho nito na ikinasawi ng isa katao. Batay sa naging pagsusuri ng mga otoridad, inaanay na ang kahoy na sumusuporta sa gumuhong bahagi ng simbahan kaya't pansamantala muna itong hindi magagamit. Dahil dito, minangkahi ni Pavel Halog, architect sa lungsod, ni Architect Pavel Halog, na palitan na ng flooring steel o concrete ang sahig ng ikalawang palapag. Pinabubuklat din ang bubong ng simbahan na may steel support upang matiyak na ligtas pa itong gamitin. Samantala, magpapatuloy naman na magsusuri ng mga otoridad sa gusali hanggang sa linggo upang matukoy kung maaari pang magsagawa ng misa sa nasabing simbahan. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin yan, umapela si Malolos Bishop Dennis Villarojo sa mga Katoliko na makiisa sa pagdarasal para sa mga biktima ng pagbigay ng bahagi ng ikalawang palapag ng St. Peter Apostle Parish Church sa San Jose del Monte City, Bulacan. Sinabi ni Bishop Villarojo na nananalangin sila para sa mabilis na recovery ng mga sugatan kasabay ng pakikiramay sa isang 80 anyos na ginang na nasawi sa insidente. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin umano ang pagbibigay nila ng tulong sa mga sugatan, pati na rin sa naulila ng namatay. Samantala, ayon kay San Jose del Monte City Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Gina Aison, binabantayan pa rin ang kondisyon ng 4 na malala ang kalagayan mula sa 15 sugatan. Tiniyak naman ng LGU na sinagot nila ang hospital bills at pati na rin ang pagpapalibing sa 80 anyos na ginang na namatay sa insidente. Arangkada Balita! Sa ibang balita, asahan na ang mas mainit na panahon sa susunod na buwan. Ito naman ang ibinabala ni Pag-asa o ni Annalisa Solis, ang pinuno ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Chief, kung saan mararanasan na nga rin sa ilang bahagi ng bansa ang mainit na panahon. Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng ngayong 2024 ang pinakamainit na mararanasan ng bansa, lalo na dry season ngayon na sasabayan pa ng El Nino. Batay sa kanilang forecast, batay sa forecast ng Pag-asa, papalo sa 36 degrees Celsius ang mararanasang temperatura sa Metro Manila ngayong Marso na mas tataas pa hanggang sa mga susunod na buwan. Nabatid na kung mainit na sa Metro Manila ay mas magiging mainit pa sa ilang bahagi ng bansa kung saan posible pang pumalo sa mahigit 40 degrees Celsius ang init, particular sa Northern Luzon, lalo na sa Cagayan Valley Region. Sa ngayon, pumasok na ang peak o sinasabing kasagsagan nga ng El Nino. Ayon pa sa Pag-asa, halos buong bansa ang tatamaan ng dry condition, dry spell at drought pagsapit ng Abril at Mayo. Arangkada Balita! Dadami pa ang mga probinsyang makararanas ng El Nino phenomenon. Batay sa tala ng Pag-asa, 17 lalawigan ang magkakaroon ng dry spell sa pagtatapos ng Pebrero, habang 10 pang lugar ang makararanas ng matinding tagtuyot, kabilang ang Metro Manila sa susunod na buwan.
Kaugnay nito, 14 na probinsya na ang kasalukuyang nakakaramdam ng tagtuyot habang 10 lalawigan ang nakararanas ng dry conditions. Paliwanag ni Annaliza Solis, Climatology and Agrometeorology Division ng Pag-asa, ito'y dahil nararamdaman na ang peak o rurok ng El Nino phenomenon. Arangkada Balita! 20 minuto makalipas ang 5 ng umaga. Dako muna tayo sa reports ng ating DWIZ Patrols. Program, hindi raw hausyaw ayon sa isang kongresista. Alamin natin ang kabuuang report ihatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Iginiit ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na hindi hausyaw ang kita o AKA program. Ito anya itulong sa mga kaposang kita at hirap sa buhay dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin. Ito ang binigyang diin ng kongresista sa harap ng umano'y paggamit sa naturang ayuda sa pagpapapirma ng People's Initiative o PI para sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Depensa ng mambabatas, malayo sa katotohanan ang paratang na nagamit ang programa para sa PI na posibleng dahil sa naturang akusasyon anya ng mga senador ay magkaroon ng maling pag-unawa ang taong bayan sa AKAP. Punto ng kongresista, ginagalang ng Kamara ang wisdom ng Senado pero kailangan anyang tumindig ng mga kongresista dahil hindi tama na binibigyang mali siya ang magandang programa. Mabatid na una ng kinumpirma ni Garin na nakatanggap ang kanyang distrito ng 10 milyong piso na pondo para sa AKAP. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At sa iba pang balita, PNP inatasan ni PBBM na palakasin ang kampanya laban sa cybercrime sa harap ng magkakasunod na cyber attacks at email bomb threat. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 13 Gilbert Perdez. Mariing ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine National Police na palakasin ang kampanya laban sa cybercrime. Ito sa harap ng magkakasunod na cyber attacks at email bomb threats sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Sa command conference sa Campo Crame, pinuna ng Pangulo ang pagsipa raw ng kaso ng cybercrime sa bansa na pumalo sa 21,300 noong nakarang taon mula sa dating 13,819 noong 2022. Ito raw ay nagpapakita na nag-e-evolve na ang teknolohiya kaya dapat umano makasabay ang PNP. Kasabay nito binigyan din ng direktiba ang PNP na palakasin pa ang kanilang cybercrime unit at paigtingin ang prevention, detection at investigation sa cybercrime cases. Sinabi pa ng Presidente na kinakailangan ng mga eksperto sa kampanya kontra cybercrime at iginiit nito na magaling naman at may talento ang mga Pinoy pagdating sa IT o information technology. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, pamahalaang panlalawigan ng Batangas nakahanda na raw sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Alamin natin ang report mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Tiniyak ni Batangas Governor Hermelando Mandanas na hindi maapektuhan ng El Nino phenomenon ang mga magsasaka sa kanilang lalawigan. Ito ang binigyan din ng gobernador sa ginanap na 28th weekly membership meeting ng Rotary Club of Manila kasunod ng pahayag ng Pag-asa Weather Bureau na kabilang ang Batangas sa 41 probinsya na posibleng tamaan ng El Nino phenomenon o makaranas ng matinding tagtuyot. Ayon kay Governor Mandanas, may nakalatag na intervensyon ng kanilang lalawigan upang maibsan ang epekto ng El Nino. Nakahanda din ang mga pribadong sektor upang tulungan ang mga maapektuhan, partikular ang mga magsasaka. Sinabi rin ng gobernador ng Batangas na maraming supply ng langis ang kanilang lugar na isa sa mga katulong upang maiangat ang ekonomiya ng bansa. Si Governor Mandanas ang isa sa guest of honor at speaker ng RCM kung saan ay naniniwala siya na dapat magkaroon ng magandang pagpaplano ang bansa tungo sa magandang ekonomiya at matutukan ang kabuhayan, edukasyon at kalusugan ng mga Pilipino.
Samantala, nagkaroon din ng acknowledgement sa mga guest ng Rotarians, welcome song mula sa RCM World Famous Music Choral at birthday song para naman sa RC Manila Birthday Celebrant. Binigyan daan naman ng RCM ang mga bagong miyembro, kabilang na si Hanada Takahiro, ang Minister at Consul General ng Embassy ng Japan in the Philippines, at Miguel Yutray, ang Ambassador ng Kingdom of Spain to the Philippines. Ito si Patrol 30 Jelemedes nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Drew Nasino at si Ate Juday, Arangkada Balita. Balik tayo sa ikalawang mugso ng ating balitaan dito sa TGIF edisyon ng Arangkada Balita ngayong araw nga ng Biyernes, February 16, 2024 sa oras na alas 5:31 ng umaga. Punta muna tayo sa ating Palengke Report. Metro Patrol Reports. Mama Bet, Samson, ano na ang latest sa mga pinamili mo? Magkano ba ang budget mo, Mama Bet? Actually, Ma'am Juday, Oh, kulang na kulang yung budget ko dahil mamaya pa lang ang sahod ko eh. ha? Kaya mamaya pa lang ang sahod ko. Ay, ganun ba? Hindi ako inabot kahapon, abutan ako ng cut-off dahil nasa opisina pa ako nung kuha na ng budget. Anyway, pero Sige. matutuwa ka Opo. dahil dito sa Panghulo Market, Malabon. Ay, nasa Malabon ka pala ngayon. Oh, Opo. sige, sige. Yung dati pong 53 pesos na well-milled rice, meron ka nang mabibili sa kanilang 50 pesos. Mhm. Ayan, may 50, may 53 ang bigas, may 54, laon yan. Meron naman buko pandan na 55, premium rice na 56, jasmine rice 56 pesos, 58 naman special pandan rice. Ito yung masarap, maalsa to. Uy, Meron 60 pesos na coco pandan. Mabango-bango 58 pa yan, Mama Bet, no? Diba? Napakabango lahat niyan, napakabango. Parang, Yung 58, ano yan, parang hinuhugasan mo pa lang, nagugutom ka na. lalo pag nilagyan Diba? mo pa ng dahon ng pandan, lalo na. Ay, naku po. O Yung siya, dinurado, go. Ma'am Juday, 58 pesos, yan yung maalsa, napakaalsa niyan. Itong 60 pesos yung wagwag, yung sinasabi mo na gusto mong kanin na buhaghag. Gusto Yan, ko yun. 60 pesos na kahit anong ulamin mo, kahit patis lang, Masarap, asin no? lang. Mama Tama Bet, yung sinabi diba? mo ng isang araw eh, na kapag ang bigas mo ay masarap ang kanin mo, kahit anong ulamin mo, at paldo Suwak ka na na sa suwak. kain. So, from 50 pesos na well-milled rice, na dating 53, hanggang 60 pesos na coco pandan, may mabibili na tayo ngayon sa mga market natin. Sa isdaan naman ng Juday, yung bangus natin, na dating meron 200, 220 ngayon hanggang 240. Depende sa laki. Ang tilapia naman, ito yung Batangas na tumatalon-talon pa, ay 150 pesos per kilo. Yung tahong, 100 pesos. Pag nagprito ka ng isda, masarap, may tahong eh. Yung hito, hindi nga lang ba yung hito, pero parang saliwa pa, parang kamamatay pa lang, 180 per kilo. Masarap adobohin yan. Yung alamang Ma'am Juday, 20 Opo. pesos ang 1/4. Kaya 80. Ay, si Miss Mayan, good morning, Mama Yan. Andun ka pala, Morning, nga pala. Mama Bet. Oh, nandito nakikinig, nagtitake down notes. Oo, Kasi gusto hindi niyang bagay mamili naman mamaya yun. Napakaganda eh. Napakaganda. Parang ang mamalengke, nanay niya o kaya yung mga kasama sa bahay. Napakaganda Opo. ni Mama Yan. Yung pusit, 380, Miss Mayan, Miss Juday. Yung pampano, 400. Talagang mahal yan. Puting pampano yan. Dahil mas mahal yung itim na pampano. Yung dalagang bukid, 320. Ay, gusto ko rin yan. Kahit medyo matinik, no, Mama Bet? Matinik, pero pag pinirito mo yan, malutong-lutong, ang sarap niyan. Oo. Tapos maganda yung bigas mo. Ah, sausawan Yung mo bisugo. Bagoong. Bagoong, alamang. Kamatis. Yung bisugo, Ma'am Juday, Mama Yan, 320, paksiw mo, napakasarap. Ay naman, Diba? kahit paulit-ulit, Naku. Mama Bet, no? Tapos Ang meron paksiw, kang, ano tawag doon, yung sinangag. Sinangag na mainit, na may, Gutom tuloy may ako. bawang. Tapos meron kang paksiw, meron kang pati sa sausaw na may sili. Yung espada, pinipirito rin to. Pirito lang ang pwede sa espada, tsaka sarsyado eh. 300 pesos. Yung galunggong na babae, wala akong nakita ng galunggong na lalaki kanina, dahil mahal eh. Itong galunggong na babae, 200 lang per kilo at medyo maliit nga lang. Yung lapad na matinik, pampaksiw din to, tsaka pamprito, pang ihaw, 140 lang per kilo yan. At ang hipon, naku po,
380 per kilo hanggang 450. Depende sa laki ng hipon. Uy. Ayan, yung mga magugulay. Medyo baba na ng konti ang siling na buyo from 350, from 300, 250, meron din 200 na maliliit. Pero kung di mo kaya yung ganung bigat ng presyo, pwede ka rin bumili ng 3 piraso, 5 piso na siling labuyo. Ayan. Yung sibuyas dito medyo mataas. Kasi 160 to 170 sa ibang palengke yung binintahan ko, meron silang 140 to 150 yung pula. Yung puti, sa iba 70, dito 100 per kilo ang 70 ang kilo ng puting sibuyas. Pero malalaki at maganda. Opo, ang kamatis mataas din dito kasi 130 na nakukuha naman natin kahapon. Nagpunta ako sa ibang palengke, 120, 110, meron pang kamatis. Mapupula na yan. Yung bawang, 150. Yung talong, tumambi ng konti, from 80-90, naging 100 pesos. At yung repolyo, tumaas ng 10 piso, naging 60. Sayote naman, 60. Ang carrots, mataas, 150. Maging ang patatas na pang french fries natin, 140. Pang sarsyado rin, pang minudo, 140 yan. Bell pepper, ang laki na ibinaba. Kasi from 300 itong kasagsagan ng handaan, bumaba ng 250, nag-200. Kanina, may 150 to 180 na bell pepper, yung kulay pula at saka berde, depende sa laki. Ayan. Sa baboy. Ang baboy dito, Ma'am Juday, mamayan, ang laman 330 per kilo, at ang buto-buto nagre-range ng 290 hanggang 300 per kilo. Pag nilaga mo o sinigang mo, lagyan mo maraming gulay, maganda yung kanin mo, mainit yung sabaw mo, meron kang patis at saka sili, ay laban na. Pero yung liempo, mataas talaga, dahil iba presyo niyan, 360 pesos ang kilo ng liempo, at ang manok, from 190, 200 ngayon. Ayan. Ay, sa mga magmamatamis, o tsatsyampurado, ito ang presyo ng asukal. Ayan na. Ayan na. Naisip ko na naman, Mama Bet, leche flan naman kasi. Sarap ng leche flan, di ba? no? Kahit yung mga makapulog, lalagyan mo ng mga asukal yan. Kahit ng mga, ibang niluluto, nilalagyan ng konting asukal, pang neutralize. Yes, oo, di Di ba? ba? Pag sumobra asing luto, lagyan mo konting asukal. So yung puti, 80 yan. Ang segunda, 70, at mas mahal yung pulay, parang negro, 75 pesos per kilo. Sa itlog, mababa rito. Kasi makakabili ka na rito, Ma'am Juday, ng 3.20 itlog. So, wala pang, ito yung mga 7 isa. 3.25, 3.24, so 8 isa. Meron din 3.23 na itlog. Per tray yan, times 30. Kasi ang laman ng tray ay 30. Ayan, Ma'am Juday, mamayan. 3.23, 3.24, so 8. Meron 3.25. At meron din silang 3.20. 3.20. Ayan. Hindi naman ganun kaliliit yung 3.20, Mama Bet. Ay, ayan, oo, pinapakita na, Parang actually, maliit medyo kasi konti na ng diferensya ito sa itlog ng pogo niyan Pero okay pa rin kung matipid ka. Yung itlog na pula, hindi ko nabanggit, Ayan, 15 pesos sa kanina. isa. Lagyan mo na ng kamatis, may ulam ka na. Sarap. Kung may pera ka, lagyan mo pa ng tuyo, kaya dilis o de 5. Ayan. Ako pa rin, si Beth Samson, ang nag-iisang palengke queen ng DWIZ at Aliw 23. Nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama, nagbabudget at namamalengke pa rin ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat. Yan po ang pinahuling Palengke Report mula kay Palengke Queen Mama Beth Samson. Samantala sa oras na alas 5:38 ng umaga, iginiit ng pamahalaan na hindi matatapos ang trabaho ng Task Force El Nino sa pagwawakas ng tagtuyot sa bansa. Ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary at Task Force El Nino spokesman Joey Villarama, magpapatuloy pa rin ang kanilang trabaho kahit humupa ng El Nino na inaasahan nga sa pagsapit ng Hunyo. Paliwanag ni Asek Villarama, maaaring umabot pa ng Setyembre ang kanilang trabaho dahil kailangang patuloy nilang tutukan ang mga labis na naapektuhan ng tagtuyot. Ginit pa ni Asek Villarama na dapat iyaking maihahatid ang kinakailangang tulong kahit tapos na nga ang El Nino. Sa ngayon, ang Region 6 at 9 anya ang pinaka naapektuhan ng El Nino sa bansa. Arangkada Balita! Samantala, sa oras na alas 5:39 ng umaga, dakuan muna natin ang ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ronda Probinsya!
Marijuana kush na sabat ng PIDEA at BOC sa Clark Airport. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Diony Gole. Yes, good morning. Nasabat nga nitong Bureau of Customs sa Port of Clark at nitong Philippine Drug Enforcement Agency itong bagahe ng mga candies o mga candies na may halong marijuana kush at tetrahydrocannabidiol, isang uri nitong illegal na droga na idinaan dito sa Clark International Airport dito sa Clark Freeport Zone. Ayon dito sa ulat ng Bureau of Customs Port of Clark at PIDEA nagmula sa New York, USA itong nasabing bagahe na ayon sa deklarasyon ng dokumento nito ay pawang mga imported candies ang laman nito. Ayon dito sa kay BOC Port of Clark District Collector Erasto Sandino, Austria, na discovery ang kontrabando ng dumaan ito sa kanilang x-ray machine saka sa physical examination at kinay na sniffing dogs ng PIDEA. Matapos makumpirma ang droga, agad na nag-issue ng warrant of seizure and detention itong si Austria upang isailalim sa pagsusuri itong nakuhang droga. Di pa muna ibinunyag nitong si Austria ang consignee ng bagahe dahil hindi pa niya tapos yung isinasagawang investigasyon at follow-up operations. Nasa kustodiya na ngayon ng PIDEA itong nasamsam na droga at isinasailalim ito sa laboratory test. Ayon dito sa opisyal, lalo pa nilang pinapaigting ngayon ng Joint Task Force itong monitoring sa mga dumadating at lumalabas na kargamento dito sa naturang paliparan dahil madalas umano silang nakakasabat ng illegal na mga bagahe gaya nitong illegal na droga na tangkang ipasok at ilalabas sa bansa na inadaan nga dito sa Clark Airport. Nasa 40 gramo ang timbang nitong na-discovering droga na nakasilid sa 10 pouches na may halong imported candies. Ito ay nagkakahalaga ng 88,000 pesos ayon dito sa opisyal. Mula dito sa Clark Freeport Zone, ito si Central Luzon Patrol, Diony Gole para sa Impilang May Tudong Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Diony Gole, mula dyan sa Clark Airport. Samantala sa iba pang detalye ng balita, makaaapekto sa produksyon ng mga produktong pang-agrikultura ang El Nino phenomenon. Ito ang babala ni economist Michael Ricafort kung saan kanyang binigyang diin na maaari nitong mapataas ang presyo ng mga bilihin tulad ng bigas. Ayon kay economist Ricafort, ang bigas ang isa sa pinakapangunahing dumagdag sa inflation sa bansa. Dagdag pa ng ekonomista, maaaring makaapekto pa rin sa supply ng mga produktong petrolyo ang gera sa pagitan ng Russian forces at Ukrainian forces at gulo sa Middle East. Arangkada Balita! Pinambahan naman ng bago sa iba pang kaugnay na balita pa rin dito sa El Nino phenomenon. Punta muna tayo sa mga lalawigan. Ronda Probinsya! Balik tayo sa mga lalawigan. Diyan sa Cagayan ang latest, ihahatid ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Good morning, Ma'am Judith, Ma'am Marian. Isang babae ang arestado ng PNP Lalo dahil sa salang pagnanakaw sa barangay San Mariano. Ang naturang babae kinilala bilang si alias Janelle, 20 taong gulang, may live-in partner at residente ng nabanggit na bayan. Inaresto si Janelle sa bisa ng warrant of arrest na isinilbi ng PNP Lalo dahil sa kaso nitong qualified theft. 30,000 piso ang rekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon, nasa pangalaga ng PNP Lalo ang akusado para sa tamang dokumentasyon bago ito turn over sa kinaukulang hukuman. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa sa Impilang May Tudong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita!
Samantala, pinangangambahan ng OCD, Office of Civil Defense, na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng taong mataas na temperaturang dulot ng El Nino phenomenon. Kasunod naman ito, pinaalalahanan ni Civil Defense Spokesman Director Edgar Posadas ang publiko na ugaliing uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig upang maiwasan ng dehydration. Samantala, nagbigay naman ng paalala ang Department of Agriculture sa mga magsasaka na dapat well-monitored ang mga hayop at may sapat na inuming tubig upang maiwasang ma-heat stroke ang mga ito. Arangkada Balita! Samantala, dakuan muna natin ang ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ronda Probinsya! Most wanted person sa Laguna na may kasong rape nadakip habang kumukuha ng police clearance. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Arman Cambe. Inaresto ng mga otoridad ang ikapito sa most wanted person sa Laguna na may mga kasong rape habang ang suspect ay kumukuha ng police clearance dakong 10:00 ng umaga kahapon sa Bay Police Station. Kinilala ni Police Colonel Gavin Yamashita Unos, Laguna Police Director, ang suspect na si alias Genesis, 36 anyos at may nakabimbing kaso ng pangahalay sa Binyan City, Laguna. Ayon kay Colonel Unos, si Genesis ay natsyempuhan na nadakip habang pinoproseso ang police clearance nito sa nasabing police station. Agad umunong nakita sa record ng pulisya ang kaso ng suspect kung kaya't agad itong dinakip sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Teodoro Nablo Solis ng RTC Branch 25 ng Binyan City kung saan walang inirekomendang piyansa sa pansamantala nitong paglaya. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Iba pang detalye ng balita, nananatiling may sapat na alokasyon ng tubig sa Angat Dam. Itong tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay MWSS Engineer Christian Gonzalez, nasa komportabling level pa ang mga dam kabilang ang Angat Dam na pinagkukunan ng mga nakatira sa National Capital Region. Iba't ibang interventions na rin aniya ang ginagawa ng water concessionaires tulad ng Maynilad at Manila Water. Dagdag pa ng MWSS, nakikita nilang epektibo ang inilabas na memo ng Malacanang sa lahat ng mga tanggapan sa gobyerno na magpatupad ng mga hakbang para sa pagtitipid ng paggamit ng tubig. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, sa panig naman ng Maynilad, naglaan na ito ng 2.7 billion pesos. Ayun, para sa leak repairs at mapalitan na rin ang mga lumang tubo ng tubig sa kanilang mga nasasakupan, partikular sa lungsod ng Maynila. Sa nasabing halaga, 2.4 billion pesos ang ilalaan para sa pipe replacement project, 151 million pesos ang para sa leak repairs, habang ang nalalabing 190 million pesos ay gagamitin sa network diagnostics at leak detection activities. Ang naturang hakbang ay bahagi ng Non-Revenue Water Management Program ng Maynilad hanggang 2027 at inisyatibo ng kumpanya upang maibsan, ito na nga, ang water losses sa Metro Manila. Arangkada Balita! Aabot sa 30 deep well sa Metro Manila ang inaasahang matatapos sa lalong madaling panahon. Ito'y sa gitna ng paghahanda para sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary at Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, bagamat sapat ang level ng mga tubig sa mga dam ay handa na ang gobyerno sa magiging epekto ng tagtuyot. Sa ngayon ipinagpapatuloy ang pagkukumpuni sa mga balon sa Metro Manila upang magamit bilang alternatibong pagkukunan ng tubig. Arangkada Balita! Pinagtitipid din ng tubig ni Defense Secretary at Task Force El Nino Chairman Gilberto Chodoro ang mga sundalo.
Alinsunod naman ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng gobyerno na paghandaan ng mabuti ang epekto ng El Nino phenomenon. Bigyan din ni Secretary Teodoro ang kahalagahan ng pagtitipid ng tubig lalo't nararamdaman na ang tagtuyot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinagutos pa ng kalihim ang pagpapanatiling maayos ng mga pasilidad. Arangkada Balita! At sa iba pang balita, naglabas ang Commission on Elections o COMELEC ng form para sa mga nais bawiin ng kanilang pirma sa People's Initiative para sa Charter Change. Ito'y bilang pagtugon sa hiniling na proseso ni Senator Bato de la Rosa hinggil sa pagbawi ng mga pirma. Magugunit ang inihayag ni dating PNP Chief sa Senate Committee Hearing on Electoral Reforms and People's Participation na may mga individual na nagpaplanong bawiin ang kanilang mga lagda sa signature sheets ng People's Initiative. Sinabi ng ahensya na maaaring makuha at isumite mismo ang naturang form sa Office of the Election Officer sa buong bansa. Paglilinaw pa ng COMELEC na ang pagtanggap nila sa mga withdrawal form ay para lamang sa mga layunin na pagtatala at hindi dapat ituring bilang formal na aksyon ng komisyon sa mga petisyon para sa People's Initiative. Arangkada Balita! Bumuna ng isang koalisyon ng ilang religious at civic organizations laban sa pagtatangkang amendahan ang 1987 Constitution. Ayon sa koalisyon laban sa Chacha, hindi malulutas ng Chacha ang mga problema ng bansa gaya ng sinasabi ng mga nagsusulong nito. Kabilang sa mga founding members nito, sina Senador Risa Ontiveros, Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, Bishop Jonel Milan ng K4 Philippines Intercessors Movement, Caritas Manila Executive Secretary Father Antonio Labiao, Jing Quintos Deles ng Buhay ang EDSA Campaign Network, Mini Ann Mata Kalub ng National Council of the Churches in the Philippines. Pinabolaan na naman ng koalisyon ang mga pahayag ng mga mambabatas na pro-Chacha na ang konstitusyon at ang probisyong pang-ekonomiya nito ang dapat sisihin sa talamak na kahirapan. Sa halip na baguhin ang charter, giniit ng koalisyon na dapat puksain ng gobyerno ang katiwalian, protektahan ang kapaligiran, basagin ang mga political dynasties at tiyakin ang integridad ng elektoral. Arangkada Balita! Naniniwala naman si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi kailangan ng charter change para mapaunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. Ginawa ni dating Senior Associate Justice Carpio ang pahayag sa gitna ng isinusulong na economic chacha. Ayon sa dating maestrado, mas liberalize o mas malaya ang ekonomiya ng bansa kumpara sa Vietnam at China dahil sa mga kasalukuyang batas kaugnay sa investment. Tinukoy din ni dating Senior Associate Justice Carpio ang problema ukol dito tulad ng burokrasya sa pamamaraan sa investment, mataas na singil sa kuryente at rule of law o pagpapatupad ng batas. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Naalarma ang mga opisyal ng Oregon sa Estados Unidos matapos makapagtala ng rare human case ng bubonic plague. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakuha ito ng pasyente mula sa alagang pusa. Hindi naman tinukoy ang pagkakakilanlan ng pasyente, subalit tiniyak ng mga otoridad na kasalukuyan na itong ginagamot. Nabatid na kinokontak na rin ang mga nakasalamuhan ng pasyente at ng alaga nitong pusa upang mapigilan ang pagkalat ng nasabing sakit. Ang bubonic plague o mas kilala bilang Black Death ang dahilan ng pagkamatay ng malaking populasyon noong Middle Ages. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Maghaharap ngayong araw ang Perpetual Junior Atlas at Emilio Aguinaldo College Brigadiers upang masungkit ang ikalawang sunod na panalo sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City.
Gaganapin ang laro mamayang alas 10 ng umaga matapos ang laban ng San Beda Staglets at LPU Gen 3. Magugunit ang kapwa galing sa panalo ang dalawang koponan kung saan pinatumba ng Junior Atlas Altas ang LPU Gen 3 sa score na 89-75 habang pinadapa naman ng Brigadiers ang Lasal Green Hills sa score na 78-75. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. How sweet naman, nag-renew ng kanilang wedding vows ang mag-asawang Senador Cheese Escudero at Heart Evangelista kahapon sa Royal Villa dyan sa Balisin Island Club, ang bongga. Finally, spotted, tunay na. Present na po sa naturang seremonya ang ina ng aktres na si Cecil Ungpauco. Habang hindi naman nakadalo ang ama nitong si Reynaldo na nagpapagamot pa sa United States. Magunitang hindi sumipot ang mga magulang ng fashion icon sa kanyang kasal. 9 na taon nang nakalilipas dahil nga sinasabing hindi boto ang mga ito kay Senator Cheese. Samantala bukod sa magarbong selebrasyon, hinangaan din ng netizen ang mala rainang gown ni Heart. Laging bongga naman to no? Nagawa ng Lebanese couturier na si Ellie Saab. Arangkada Balita! At para naman sa ating viral news, pinusuan ng mga netizens ang pagiging hands-on at praktikal na ipinamalas ng isang bride mula sa Antipolo City. Ito'y matapos i-post ng bride na si Eunice de la Cruz Laurio ang ginawang halos 200 piraso ng crochet items upang gawing giveaway sa kasal. Personalized naman masyado yan. Kwento ni Eunice, naisipan niyang gawin ito dahil mahilig siyang mag-crochet at upang makatipid na rin sa gastusin sa kanilang kasala. Spell ang crochet. Uy, congratulations sa Eunice. Ang galing mo naman. Ang person. Sino? Si Heart. Jessie. Ay, oo. Nung 15, 15, hindi masyadong nabigyan ng atensyon. Maraming kasabay. Anyway, congratulations din kina Luis and Jessie. Wow, feeling close. Nandala, bago tayo tuloy ang magtapos sa ating edisyon ngayon ng Arangkada Balita. Uy, nais muna nating batiin ng happy birthday, bossing! Happy birthday kay Patrol number 3 at SBMA Director. Bossing alam mo na, ngayon na yon. Ngayon na lang. Hindi, ngayon na. Eto na, bibigay niya na. Ayan, Bert Mozo! Happy birthday to you, Bert! At syempre, ayan, batang-bata, of course. Sino ka dyan? Guwapo! Ay, samantala, nais ko ring ipaabot ang akin sa pamilya ko na rin, ang aming pakikiramay dito kay Tatay Gaspar, Hilario Gaspar Mabilin. Nako, 90 years old na po ito. Siya po ay sumakabilang buhay noong isang araw at ang kanya pong labi ay nasa 003 Asunto, Barangay Tipuso, Urdaneta City, Pangasinan. At siya po ay hahatid sa kanyang huling hantungan bukas po ng umaga alas 8. Ayan. So, dun ho sa mga kaibigan, kakilala, kamag-anakan po, ito po. Yumaon na po si Tatay Gaspar, mas kilala siya bilang Tatay Gaspar. So, ang aming pong pakikidalamhati sa pamilya Mabilin, kina Ate Nancy, kay Kuya Buyong, kay Kuya Miyong, kay Kuya Boyet, at kay Ate Nining. Ayan yung mga pinsan ko po dyan sa Urdaneta, Pangasinan. At syempre, partner, batiin din natin ang happy birthday si Tatay Maximo Arimbay. Uy, yan ang tatay ni Ate Hias. Alright, sumayin nyo nga ang isang oras nating balitaan dito sa Arangkada Balita. Sa pangalan ni June, sino kami po ang inyong mga nakasama? Ako po si Mayan Day Palma. At ako naman po si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.